Kabanata 21. Ang parehong pagbabago ay lumitaw sa maliit na grass snake habang ang dilaw nitong katawan ay unti-unting naging mas matingkad na dilaw. Ang mga kaliskis nito ay bahagyang umangat at nagkaroon ng kakaibang kislap. Ang mga gintong guhit nito ay umabot mula sa buntot pataas sa katawan, at nagsanib sa isang punto sa ulo nito. Tumangkad ito ng 1 sentimetro mula sa dating 8 sentimetro. Ang nakausling maliliit nitong kaliskis ay naging kulay ginto. Nawala ang malabong tingin sa mga mata nito, napalitan ng malinaw na liwanag. Ang init. Ang init. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hindi maipaliwanag na sakit mula sa matinding init, parang ang buong katawan niya ay tinutunaw sa loob ng pugon. Matapos ang hindi malaman na tagal ng panahon, ang nakapapasong init ay unti-unting hamupa. Ngunit napalitan ito ng pamamanhid na umabot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Parang libu-libong insekto ang gumagapang sa kanyang kalamnan. Gusto niyang sumigaw sa sakit, ngunit hindi siya makapaglabas ng tunog. Naisip pa nga niyang mas mabuti pa ang naunang init kaysa sa kasalukuyang sakit. Ang hirap na nararanasan niya ay halos gusto niya nang mamatay, ngunit nanatiling malinaw ang kanyang isipan. Ramdam niya ang bawat piraso ng sakit sa kanyang katawan. Kung nandoon ang Spirit Master na samuri sa kanya dati, malalaman nito na ang espiritual na lakas ni Tang Wulan ay patuloy na tumataas sa kabila ng paghihirap. Unti-unting naglaho ang sakit sa kanyang katawan kasabay ng paglabo ng kanyang kamalayan. Sa ilalim ng basang-basa niyang damit, hindi nawala ang gintong guhit, sa halip, lumubog ito sa kanyang balat. Ang blue-silver grass ay kumilos na parang bumabalik na alon habang ang maliit na grass snake ay umakyat sa palad ni Tang Wulan at pumasok dito. Ang mga gintong kaliskis nito sa noo ay bumalik sa dati nitong hitsura at ang katawan nito ay bumalik sa pagiging mapatla. Nang bumalik ng masaya si Tang Ziran sa kanilang bahay, nadatnan niyang nakaharang sina Er sa pintuan. Ang kuya po ay nakikipag-isa sa Spirit Soul. Hindi po kayo pwedeng pumasok, matatag na sabi ni Er habang nakatingin kay Tang Ziran. Nagtanong si Tang Ziran nang may takot sa boses, ano ang sinabi mo? Nagsimula na siya? Tumango sina Er. Sinabi po ng kuya, ayaw niyang maging pabigat sa inyo ni ina at ama. Natigilan si Tang Ziran at bumagsak sa upuan. Nagbago agad ang kanyang ekspresyon, napuno ng sakit ang kanyang mukha. Pinalo niya ang sariling ulo at sinisi ang sarili. Tang Ziran, bakit hindi mo matanggap ang katotohanan? Bakit napakahina mo? Dahil sa kahinaan mo, nagdusa ang anak mo. Nalaglag ang malalaking barya mula sa kanyang kamay papunta sa mesa. Huli na. Huli na. Bigla siyang tumingin kay Er. Gaano katagal nang nagkikipag-isa si Linlin? Sabi ni Er, nagsimula po siya pagkaalis niyo. Nagulat si Tang Ziran. Hindi pa siya tapos? Dapat tapos na siya sa ganitong oras. Tara tingnan natin dali. Nag-alinlangan sina Er bago tumango. Pagbukas ng pinto, nakita ni Tang Ziran si Tang Wulan na nakahiga sa kama. Linlin. Sigaw niya habang mabilis na lumapit sa anak. Nasa tabi ng kama ang Spirit Soul Ball, ngunit wala na ang Grass Snake Spirit Soul. Nakakunot ang noo ni Tang Wulan habang natutulog, basang-basa ang damit sa pawis. Sinisi ni Tang Ziran ang sarili. Alam niyang hindi dapat nangyari ito sa isang pagsasanib ng Spirit Soul. Malaki ang posibilidad na nagkaroon ng aberya habang nakikipagsanib ang anak niya. Si Tang Wulan ay nalubog sa mahimbing na pagkakatulog. Buti na lang at normal ang vital signs niya. Magaan ang pakiramdam niya at nagulat siya nang malaman niyang nasa rank 11 na ang soul power niya. Siya na ngayon ay isang opisyal na soul master. Bagamat isang depektibong spirit soul ang Grass Snake, nagawa pa rin itong tapusin ang layunin nito. Dalawang agos ng luha ang damaloy sa pisngi ni Tang Ziran habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. 9 na taong gulang pa lamang ang anak niya, ngunit napakarami na nitong pinapasan. Patawad, anak. Patawad. Kasalanan nito ng mahina mong ama. Sina Er ay nakatayo lamang sa gilid, tahimik na pinapanood si Tang Ziran na umiiyak. Muli, ang kanyang magagandang lilang mata ay napuno ng pagkalito. Sa gabi, nagising si Tang Wulan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, unti-unti niyang naramdaman ang paligid. Bigla siyang napaupo, nadarama ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang nakapapasong init at pamamanhid ay tuluyan ang nawala, at ang katawan niya ay parang ganang balahibo. Bukod dito, napalitan na rin ang kanyang mga basang damit ng malilinis at sariwa.
Ang bawat paghinga ay parang isang kasiyahan habang ang kanyang katawan ay nakaramdam ng lubos na kalayaan at sigla. Ang soul power sa loob ng kanyang katawan ay lubhang lumakas. Sa isang pag-iisip lamang, isang layer ng soul power ang lumabas mula sa kanyang katawan. Rank 11. Na-breakthrough niya ito at pumasok na siya sa realm ng rank 11 soul power, opisyal na naging isang soul master. Bagamat ang maliit na grass snake ay isang depektibong spirit soul, natapos pa rin ito ang layunin nito. Sa lungkot ng damdamin nito, pumasok ito sa katawan ni Tang Wulan. Naisip ni Tang Wulan, kahit hindi ako maging isang makapangyarihang soul master, may suporta pa rin ako ng soul power. Sa huli, magiging magaling pa rin akong panday. Pagkatapos maisip ang mga ito, buong sigla niyang iniunat ang kanyang mga braso. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagulat si Tang Wulan sa pakiramdam nang iwagayway niya ang kanyang braso sa hangin. Anong nangyayari? Bago pa niya muling subukan, bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong matatanda at isang bata. Anak, ayos ka lang ba? Tumulo na ang mga luha nilang Yu habang mabilis siyang tumakbo at niyakap si Tang Wulan. Madilim na ang langit sa labas ng bintana. Sa gulat niya, gabi na pala. Naalala pa ni Tang Wulan na nagsimula siyang magsanib kaninang umaga. Ang tagal pala ng inabot nito? Bukod kina Lang Yu, Tang Ziran, at Naer, may isa pang tao. Ang taong yun ay ang fortune teacher ni Tang Wulan na si Mang Tian. Hindi pumasok si Tang Wulan sa trabaho ng araw na yun, kaya tumawag si Mang Tian gamit ang soul communicator. Nang malaman niya ang nangyari, agad siyang nagmadaling pumunta. Ayos lang po ako, ina, mahinang sabi ni Tang Wulan. Tumingin si Lang Yu sa anak at matatag na sinabi, anak, huwag na nating subukang maging soul master. Ayos lang maging ordinaryong tao. Ngumiti si Tang Wulan. Ina, ayos lang po talaga ako. Isa na akong tunay na soul master ngayon. 11 ranggo na po ako. Natapos ang pagsanib ng maayos. Ang grass snake spirit soul ay talagang angkop sa martial soul ko. Kung malakas na spirit soul yun, hindi ako sigurado kung kaya kong makipagsanib dito. Hindi napigilan nilang Yu ang muling pagtulo ng kanyang luha nang marinig ang nakaaliw na salita ng anak. Huminga ng malalim si Tang Ziran. Tapos na ang lahat, wala nang silbi ang pag-uusap pa. Imposibleng baligtarin ang spirit-soul fusion. Mas lalo lang itong magpapalungkot kay Tang Wulan kung sasabihin niyang nakuha na niya ang pera. 11 ranggo. Ilabas mo ang martial soul mo at titingnan ko, sabi ni Mang Tian na may malalim at matatag na boses. Kabanata 22. Sa wakas ay napansin siya ni Tang Wulan at nagmamadaling sinabi, Guro. Tumango si Mang Tian. Halika rito. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang ina, tapos sa kanyang guro, bago tumalon mula sa kama. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at sa isang saglit, biglang nagliwanag ang madilim na silid. Isang puting singsing ng liwanag ang dahan-daang umangat mula sa kanyang mga paa at umikot ng maayos sa paligid ng kanyang katawan. Ito ang soul ring ng isang soul master. Ang puting soul ring ay kumakatawan sa isang 10 taong soul ring, ang pinakamababa sa lahat. Ang mga spirit soul ay hindi pa umiral 10,000 taon na ang nakalilipas nang ang mga singsing ng kaluluwa ay ang pinakanakakatuklas na katangian ng isang soul master. Binuksan ni Tang Wulan ang kanyang kamay, nagpapakita ng isang nakakasilaw na dilaw na liwanag. Sa loob nito, lumitaw ang maliit na grass snake. Kasunod nito, lumitaw ang manipis na asul na damo na parang baging, kasing kapal ng daliri, at umikot palabas, mabilis na bumalot sa bawat sulok ng silid. Ito ang unang pagkakataon na inilabas niya ang kanyang martial soul mula nang siya ay naging isang tunay na soul master. Ang pagkakaiba ng walang soul ring dati at ng pagkakaroon nito ngayon ay parang itim at puti. Pakiramdam niya ay parang bahagi ng kanyang kamalayan ang damo. Anumang mahawakan nito ay agad na maipapasa pabalik sa kanya. Sa katunayan, nararamdaman niya rin ang masayang damdamin ng maliit na grass snake. Ang pakiramdam na ito ay mas malinaw kaysa noong panahon ng kanilang pagsasanib. Kahit na ito'y isang 10 taong na soul ring lamang, ang maayos na paggalaw pataas at pababa ng puting liwanag ay nagbibigay pa rin ng nakakasilaw na kislap kay Tang Wulan. Ito ang kariktan ng isang soul master. Kahit isa lamang na soul ring ay makakagawa ng malaking agwat sa pagitan ng isang soul master at ng isang ordinaryong tao. Napamangha si Lang Yu, muling nakakita ng determinasyon si Tang Ziran sa kanyang mga mata, at si Naer ay muling nalito. Itinaas ni Mang Tian ang kanyang braso at hinawakan ang ilang blue-silver grass.
Mukhang mahina ang mga manipis na baging na ito. Pagkatapos ng lahat, paano makakagawa ng magandang evolution ng isang basura na martial soul at isang depektibong spirit soul? Bahagyang nanlumo si Mang Tian habang tinitingnan si Tang Wulan at sinabi, huwag kang panghinaan ng loob. Kahit hindi maganda ang iyong spirit soul, ikaw ay isang tunay na soul master pa rin. May puwang na ngayon ang iyong soul power para magpatuloy na lumakas. Ang pagkakaroon ng soul power ay makakatulong sa anumang propesyon na pipiliin mo. 10,000 taon na ang nakalilipas, maraming soul master ang sumuporta sa unang mga soul tools dahil ang kanilang martial soul at soul ring ay hindi ganoon kalakas. Sa tulong ng mga soul tool, napalakas nila ang kanilang sarili. Ganoon din sa mga mecha. Hanggat may soul power ka, maaari ka pa ring maging isang mecha master kahit na wala kang malakas na spirit soul. Ang isang mecha master na may mahinang martial soul ngunit may kahangahangang lakas ay hindi imposible. Kapaki-pakinabang din ng soul power sa panday, mas pinapatalas nito ang iyong pakiramdam at dinadagdagan ang iyong lakas. Binitawan ni Mang Tian ang blue-silver grass matapos niyang sabihin ito, hinayaan itong bumagsak sa sahig na may malutong na tunog. Nagpakita ng pagkabigla si Mang Tian habang muling pinulot ang blue-silver grass. Agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Muling napuno ng pag-asa ang puso ni Tang Wulan sa mga sinabi ni Mang Tian. Kahit hindi siya maging isang makapangyarihang soul master, maaari pa rin siyang maging isang kahangahangang mecha master. Kapatid Mang, ano yun? Tanong ni Tang Ziran nang walang pag-aalinlangan nang mapansin ang reaksyon ni Mang Tian. Hindi nagsalita si Mang Tian. Sa halip, hinayla niya ang ilang blue-silver grass at sinubukang punitin ito. Ang lakas ng katawan niya bilang isang panday ay hindi matatawaran. Ngunit ang blue-silver grass ay nagtuwid lamang ng hinayla niya ito, nang walang anumang palatandaan na ito ay mapupunit. Ang tila mahinang damong ito ay hindi inaasahang napakatibay. Ang blue-silver grass mo ay medyo kakaiba, sabi ni Mang Tian kay Tang Wulan. Nag-aalangan si Tang Wulan nang tanungin niya, Guro, anong kakaiba dito? Ipinaliwanag ni Mang Tian, una, ang bigat nito. Hindi ko ito naramdaman agad, ngunit napansin ko nang bumagsak ito sa sahig na ang tunog na nilikha nito ay hindi magaan. Matapos ko itong inspeksyonin muli, natuklasan kong bagamat manipis ito, ang katawan nito ay talagang mabigat. Mas mabigat pa ito kaysa sa isang baging. Ang blue-silver grass na may isang soul ring lamang ay hindi dapat nagtataglay ng ganitong uri ng katangian. Susubukan ko ulit ito. Biglang nagningning ang kanyang mga mata nang sabihin niya ito at 4 na soul rings ang lumitaw, isang puti, 2 dilaw, at isang lila. Agad nilang pinuno ng liwanag ang silid. Bilang kapwa Soul Master, hindi sinasadya ni Tang Wulan na umatras mula sa aura na inilabas ni Mang Tian. Napatulala si Tang Wulan. Ayon sa ranggo ng mga Soul Master, ang ranggo na 0 hanggang 10 ay mga Soul Scholar, ang 11 ranggo hanggang 12 ay mga Soul Master, at sa bawat 10 ranggo ay may bagong titulo. Matapos ang Soul Master ay Soul Grandmaster, Soul Elder, Soul Ancestor, Soul King, Soul Emperor, Soul Sage, Soul Daoluo, at sa rurok na may 9 na soul ring, ang title Daoluo. Ang kanyang master ng panday ay hindi inaasahang isang makapangyarihang soul ancestor na may 4 na soul ring. Matapos lumitaw ang mga soul ring, 3 spirit soul ang nakita sa balikat ni Mang Tian. Ang una ay ang pinakamaliit at pinakamahina, isang maliit na kuneho. Gumagapang ito sa kanyang katawan habang naglalabas ng puting singsing ng liwanag. Ang dilaw na spirit soul ay isang pares ng mga martilyo na kumikislap na may dilaw na kinang. Ang proseso ng paggawa ng artificial spirit soul ay maaaring gumawa ng mga tool spirit soul. Imposible para sa isang tool spirit soul na natural na lumitaw. Ang huling spirit soul ay kulay ube, isang brown na oso na halos 1 metro ang taas na may 2 hindi pangkaraniwang makapal na braso. Napakabangis nitong tingnan habang inilalabas sa mga pangil habang tumatalon pababa sa mga balikat ni Mang Tian na parang nagdedesisyon kung sino ang gusto nitong kagatin. Bukod sa 3 uri ng spirit soul na inilabas, ipinakita rin ang martial soul ni Mang Tian. Ito ay talagang isang martilyo na kumikinang sa isang madilim na puting liwanag na halos kapareho ng hitsura sa isang forjang martilyo. Sa ibabaw ng martilyo ay may ilang malalim na brown na linya ng ugat. Ang martial soul ni Mang Tian ay ang Earth Hammer. Pagkatapos ilabas ang kanyang martial soul, mas nagmukhang kahanga-hanga at nakakapangilabot si Mang Tian.
Sandaling nagliwanag ang kanyang unang spirit soul bago ang maliit na puting kuneho ay nag-transform sa isang patong ng puting liwanag na bamalat sa kanyang katawan. Unang soul skill, 10 taong soul ability, tenacity. Isa itong karaniwang soul skill na nagpapalakas at nagpapaliksi sa mga kalamnan ni Mang Tian. Hinayla ni Mang Tian ng may lakas ang Blue Silver Grass gamit ang suporta ng kanyang soul skill at napakalakas na soul power. Isang kakaibang eksena ang sumalubong sa kanilang lahat. Inasahan ng lahat, kabilang si Tang Wulan, na mapupunit ang Blue Silver Grass. Ngunit sa halip, ang mahinang anyo ng Blue Silver Grass ay biglang nagningning sa ilalim ng magkasalungat na puwersang inilapat dito. Kabanata 23. Nagniningning ito ng asul na liwanag habang nagiging malakristal, na nagpapakita ng mahinang gintong liwanag mula sa mga ugat sa loob. Kahit na patuloy na hinihila ito ni Mang Tian, wala itong senyales ng pagkaputol. Gayunpaman, naramdaman ni Tang Wulan ang lakas ng kanyang kaluluwa na pumipintig saglit bago ito biglang bumaba. Napasigaw siya. Tumingin si Mang Tian sa kanya nang may gulat. May naramdaman ka ba? Tapat na sumagot si Tang Wulan, mukhang naubos ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Nagpakita si Mang Tian ng komplikadong ekspresyon habang nakatingin sa kanyang alagad. Tumigil siya sa paghila sa Blue Silver Grass. Sa halip, binawi niya ang kanyang martial soul at spirit souls, pagkatapos ay pinakawalan ang damo. Natarantang nagtanong si Tang Ziran, kapatid Mang, bakit ganoon? Ngumiti ng bahagya si Mang Tian. Mukhang hindi pinabayaan ng langit ang batang ito. Sigurado akong ang kanyang martial soul ay isang variant, at higit pa, isa itong magandang klase ng variant. Variant. Naguluhan si Tang Wulan nang marinig ang salitang ito, dahil wala siyang alam tungkol sa variant martial souls. Pinaliwanag ni Mang Tian, sa mga espesyal na pagkakataon, maaaring magbago ang martial soul. Halimbawa, kapag pinagsama ito sa isang spirit soul o soul ring na lubos na angkop o hindi angkop, o kapag napukaw ng panlabas na salik, maaaring mangyari ang pagbabago. Posible rin na ang isang tao ay isinilang na may variant martial soul, o magbago ito sa panahon ng paggising. Mayroon ding mabuti at masamang klase ng mga pagbabago. Pwedeng hamina ang isang malakas na martial soul dahil sa pagbabago nito. Sa kabilang banda, pwede ring lumakas ang isang mahinang martial soul dahil dito. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalaliman habang nakatingin kay Tang Wulan at sinabing, alam ng lahat na ang Blue Silver Grass ay isang basurang martial soul, ngunit ang isang uri ng ahas na spirit soul ay gayunpaman ay angkop pa rin para dito. Sa pangkalahatan, posible para sa Blue Silver Grass na mag-transform sa isang bahagi. May kakilala ako sa nakaraan na mayroon ding Blue Silver Grass nung nag-cultivate siya sa rank 10. Sumanib din siya sa isang snake-type spirit soul at ang kanyang Blue Silver Grass ay naging isang bagay na mas makapalpak kaysa sayo. Ito ay mahina pa rin. Hindi ko na kinailangan pang gamitin ang martial soul ko para sirain ito. Ngunit ang iyong Blue Silver Grass ay lubos na naiiba. Kahit gamit ang aking unang soul skill, hindi ko pa rin ito kayang sirain. Ayon sa karaniwang kaalaman, imposible ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong malakas ang martial soul kaugnay ng soul power ng isang tao. Ibig sabihin, imposibleng mapunit ko ang Blue Silver Grass mo hanggang sa maubos ang soul power mo. Wala akong maisip na ibang paliwanag maliban sa martial soul variation. Natulala si Tang Wulan habang nakatingin kay Mang Tian. Guro, mabuti ba ito? Sumagot si Mang Tian, syempre mabuti ito. Pero hindi ito lubos na mabuti. Depende ito sa kung paano mo kontrolin ang iyong martial soul. Sa lohikal na pananaw, kapag naging baging ang Blue Silver Grass, pwede kang magbuo patungo sa control system. Ang iyong soul skills ay kadalasang magpupunta sa basic na panggulong uri ng baging. Sa pagkakataon na mabitag mo ang iyong kalaban, basta't mas mataas ang soul power niya kaysa sayo, makakawala siya habang nauubos ang iyong soul power. Kaya't magiging digmaan ang pagtitiis ito. Wala kang tsansang manalo sa ganoong kaso. Sa makatuwid, hindi masama na gamitin ang iyong Blue Silver Grass bilang parang latigo. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng panibagong pagbabago kapag nakuha mo ang iyong pangalawang soul ring? Dahil dito, hindi ko masasabi kung ano ang kalalabasan nito sa hinaharap, pero sa kasalukuyan, mukhang may pag-asa. Mula ngayon, hindi na ito isang walang kwentang martial soul. Maaari mong isipin na nagkaroon ka ng biyaya mula sa isang sakuna. Totoo po ba? Tanong ni Tang Wulan. Tumingin siya kay Mang Tian na parang hindi pa rin makapaniwala.
Hindi na ito isang walang kwentang martial soul? Kahit hindi ito napakalakas, hindi na ito basura. Sinabi ni Mang Tian ng may mahinang tono, nakita mo naman kanina. Ang una kong souling ay isang puting 10 taong spirit soul, at kasing hina lang din ito. Gayunpaman, nagawa kong makakuha ng 100 taong spirit soul matapos ang matinding pagsisikap. Bukod pa roon, nagawa ko ring makuha ang 1,000 taong spirit soul. Dahil isa akong panday, nakakakuha ko ng sapat na pera para mabili ang mga spirit soul na gusto ko. Napakagaling mo sa pagpapanday, kaya kung anumang ang kaya ko ay kaya mo ring gawin. Walang makakapagpalakas ng loob ng isang tao nang higit pa kaysa sa makaramdam ng pakikiramay mula sa isang nasa parehong sitwasyon. Ang lungkot sa puso ni Tang Wulan ay naglaho na. Wala na siyang basura na martial soul at ngayon ay may layunin na siyang hinahangad kasama ang kanyang guro. Muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. May pag-asa pa akong maging isang makapangyarihang soul master. Hindi ka nagpaalam na hindi ka papasok sa trabaho ngayon at hindi ka rin dumating, kaya ibabawas ko ang isang araw na sahod sa sweldo mo, sabi ni Mang Tian habang papalabas. Ngunit ang kasiyahan ni Tang Wulan ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Tumalon siya at niyakap ng mahigpit si Mang Tian. Ang gun mo, gulat na sinabi ni Mang Tian. Pero, ang lakas ng batang ito. Tuldok. Tuldok. Pagkaalis ni Mang Tian, ang ulap ng alalahanin at kalupitan sa pamilya Tang ay nagbago sa isang masayang kapaligiran. Pasensya na, ina, ama. Pinag-alala ko po kayo, medyo nahihiyang sabi ni Tang Wulan. Muling hinayla nilang yuwang ulo ng anak papunta sa kanyang dibdib. Kami dapat ang humihingi ng tawad. Napakabata mo pa, ngunit kailangang pasanin mo na ang napakabigat na responsibilidad. Yumuko si Tang Ziran na tila nag-iisip ng hindi malamang bagay. Ang mga labi ni Nair ay bahagyang nanginig. Tila may nais siyang sabihin ngunit hindi niya nagawang magsalita. Pagkatapos kumain ng hapunan, muling lumipas ang isa pang araw. Maagang natulog sina Tang Ziran at Lang Yun ang gabing yun, habang si Nair ay mabilis ding nakatulog dahil sa pagod. Si Tang Wulan lamang ang nanatiling gising. Tahimik siyang lumabas ng bahay at pumunta sa hardin kung saan niya unang naranasan ang tagumpay. Pagkaupo niya, naramdaman niyang kumabog ang kanyang puso habang nakatitig sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Mula sa saya hanggang sa lungkot, muling bumalik ang kanyang pag-asa. Ang mga nangyari sa araw na iyon ay higit na nakaimpluwensya sa kanya kaysa sa anumang naranasan niya sa nakalipas na 3 taon. Sa isang iglap, lumitaw ang munting grass snake sa kanyang palad. Salamat, munting kaibigan. Binigyan mo ako ng pag-asa, ngunit tinalikuran kita. Patawad. Mahina niyang sinabi. Tila naramdaman ng maliit na grass snake ang kanyang damdamin kaya't bahagya nitong itinaas ang ulo at pinalabas ang dila. Ngumiti si Tang Wulan, bibigyan kita ng pangalan, ayos ba? Magiging magkasama tayo mula ngayon. Ang isang spirit soul ay mananatili sa kanyang master habang buhay at maglalaho lamang sa kamatayan nito. Tila naintindihan ng maliit na grass snake ang kanyang sinabi at bahagyang gumalaw bilang tugon. Sinabi ni Tang Wulan, ano kaya ang magandang pangalan para sa iyo? Biglang lumiwanag ang katawan ng maliit na grass snake. Ang maliit na kaliskis sa noo nito ay nagpakita ng gintong liwanag. Yee! Dahil din ba ito sa pagbabago? Buong paniniwala niyang tinanggap ang mga sinabi ng kanyang guro. Ang kanyang martial soul ay nagbago at hindi na isang karaniwang, basurang blue-silver grass. Ang ganda ng gintong kulay kanina. Pwede mo bang ulitin yun para makita ko? Ayos ba? Napatawa si Tang Wulan habang nagsasalita. Ngunit hindi tumugon ang maliit na grass snake sa kanyang sinabi. Hindi nito lubos na naintindihan ng nais ni Tang Wulan dahil sa mababa nitong talino. Ang ganitong uri ng mababang antas na spirit soul ay makapagbibigay lamang ng isang souling at wala ng iba pang tulong. Kumalma ang puso ni Tang Wulan habang sinabi niya, kaya mong maging ginto, tatawagin na lang kitang Gold Light. Ayos ba yun? Kapag kaya mong gawing ginto ang buong katawan mo balang araw, isipin mo kung gaano ka nakalakas. Siyempre, hindi kayang tumanggi ng maliit na grass snake. Kaya't napagpasyahan niyang pangalanan nitong Gold Light. Isang simpleng pangalan, ngunit puno ng kagandahan at kalayaan. Kabanata 24. Maagang nagising si Tang Wulan mula sa kanyang meditasyon at natuklasan niyang napapalibutan siya ng damo. Parang nagmemeditasyon siya sa isang mundo ng blue-silver grass. Ang pakiramdam dito ay mas maganda kumpara sa kanilang bahay.
Hindi niya alam na ito ay dahil ang kanyang soul power ay pumasok na sa antas ng mga soul master, pati na rin ang pagbabago sa kanyang martial soul. Mas mabilis na ngayon ang kanyang cultivation. Tumayo si Tang Wulan mula sa damuhan at ipinagpag ang hamog sa kanyang katawan. Linlin. Linlin. Malayo pa lang ay narinig na niya ang alalang tinig nilang Yu. Ina, nandito po ako, sagot ni Tang Wulan habang nagmamadaling tumakbo palabas ng maliit na hardin. May problema. Sina Er, siya, hinihingal silang Yu habang tumatakbo papalapit. Ano po ang nangyari kay na Er? Biglang sumikip ang dibdib ni Tang Wulan. Huminga ng malalim silang Yu upang kumalma bago nagsalita ng balisa, wala na siya. Umalis na sina Er. Po. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan at mabilis na sumunod sa kanyang ina pauwi. Totoo nga. Wala na sina Er. Iniwan lang niya ang isang liham sa kanyang kama. Ina, ama, kuya, aalis na ako. Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang taon, pero naaalala ko na kung sino ako. Dumating na ang aking pamilya para sunduin ako, kaya kailangan ko nang umalis. Masaya ako sa mga araw na kasama ko kayo. Sobrang saya. Ayoko talagang mawalay sa inyo, pero mula sa mga alaala kong bumalik, alam kong kailangan kong umalis. Marami akong kailangang gawin. Kuya, palagi kong aalalahanan kung paano mo ako ipinagtanggol sa mga masasamang tao. Palagi kong aalalahanan ang lasa ng mga pagkaing binili mo para sa akin. Na Er. Natulala si Tang Wulan habang binabasa ang liham. Bagamat naging dagdag siya sa kanilang responsibilidad, nagdala rin si Er ng maraming kasiyahan sa kanilang pamilya mula nang sumama siya sa kanila. Sobrang saya ni Tang Wulan na magkaroon ng nakababatang kapatid. Palagi siyang nakakaramdam ng kakaibang kasiyahan tuwing pinapanood si Er habang kinakain nito ang mga pagkaing binili niya gamit ang kanyang perang kinita sa pagpapanday, lalo na kapag ngumiti ito ng matamis sa kanya. Paano ito nangyari? Tandang pananong. Na Er, bakit mo nagawa ito? Bakit? Tumakbo palabas ng bahay si Tang Wulan. Hindi siya napigilan nilang Yu. Na Er. Tumangis ang sigaw niya sa buong bayan habang baliw na naghahanap ng pilak na buhok at lila na mga mata ni na Er. Mahigpit na nakahawak si na Er sa isang magaspang na manikang basahan habang nakasandal sa dingding, sunod-sunod na patak ng luha ang tumutulo sa kanyang mukha. Ito ang kauna-unahang regalong binili ni Tang Wulan para sa kanya gamit ang buwanang sweldo nito. Ang manika ay may pilak na buhok at lila na mga mata na si Tang Wulan mismo ang nagkulay. Mukhang siya mismo. Paulit-ulit na umiikot sa isipan niya ang imahe ni Tang Wulan. Tuwing magkasama sila, laging puno ng ngiti ang kanilang mga mukha. Palagi siyang gumagawa ng paraan para mapasaya siya. Kuya, mahina niyang bulong habang bumagsak sa lupa ang kanyang mga luha na parang mga perlas. Binibini, kailangan na nating umalis. Nilaibat niya ang buong bayan, hinanap ang bawat sulok kung saan maaaring mapuntahan ni na Er. Pati baybayin ay nilakad niya, ngunit hindi niya nakita kahit anino nito. Matagal nang namamaus ang kanyang lalamunan dahil sa pagsigaw. Ano man yon, nawala si na Er nang walang bakas. Bukod sa sulat, may naiwan pa si na Er. Nag-iwan siya ng maliit na silver pendant necklace na may nakatanim na silver gem. Ang gemstone ay perpektong bilog, na may pilak na sinulid sa paligid ng mga gilid nito. Ang 7 sinag ng liwanag ay maaaring makilala habang sila ay kumikislap sa loob ng hiyas. Sa isang tingin ay pwedeng sabihin na mayroon itong malaking halaga. Gayunpaman, sa puso ni Tang Wulan, ang gemstone na ito ay hindi maaaring makabawi sa presensya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Tang Wulan ay pumasok sa paaralan at nagpunta sa trabaho na gulong-gulo ang ulo. Sa mga sumunod na araw, parang nawala ng kaluluwa si Tang Wulan. Araw-araw, gumagala siya sa malalaking kalye at maliliit na eskinita ng Glorybound City hanggang hitang gabi upang maghanap ng bakas ng na Er. Marami siyang nagawang pagkakamali sa kanyang trabaho dahil sa kanyang mental state, at mariin siyang pinagalitan ni Mang Tian. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang patuloy na tanungin ang kanyang sarili, bakit umalis si na Er? Bakit hindi niya sinabi sa akin kung saan siya nagpunta? Ang kanyang espiritu ay hindi gumaling hanggang makalipas ang isang buong linggo. Tuldok. Red Mountain Academy. Tang Wulan, tawag ni Lin Zimeng mula sa lectern. Dito. Tumayo si Tang Wulan. Medyo nabawasan ang kanyang kalungkutan sa pag-alis ni na Er pagkaraan ng isang buong linggo.
Umakyat siya sa lectern at tinanggap ang sulat ng rekomendasyon ni Lin Zimeng. Ito ang espesyal na sulat ng rekomendasyon mula sa Red Mountain Academy. Hanggat ang isa ay nabigyan ng sulat na ito, maaari silang magparehistro para sa isang Intermediate Soul Master Academy. Ang bawat solong mag-aaral sa elementarya na akademya na matagumpay na naging Soul Masters ay maaaring irekomenda na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa isang Intermediate Academy. Ano man ang kanilang martial soul, kwalipikado sila basta't mayroon silang soul ring. Ang pagtanggap sa liham na ito ay nangangahulugan din ng pagtatapos ng mga araw ni Tang Wulan sa Elementary Academy. Kinindatan ni Wan Yunchao si Tang Wulan mula sa upuan sa tabi niya. Graduating na tayo. Tara, subukan natin ang lakas ng isa't isa mamaya. Malungkot na sinulyapan siya ni Tang Wulan. Abala ako. Kailangan kong pumasok sa trabaho mamaya. Dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya noong mga nakaraang araw, dinagdagan ni Mang Tian ng 3 oras ang kanyang araw-araw na oras ng pagtatrabaho. Napangiwi si Wan Yunchao. Duwag. Natatakot ka lang na matalo kita. Kumikislap ang mga mata ni Tang Wulan na may galit na galit. Hindi ako duwag. Sige, magharap tayo pagkatapos ng klase sa kakahuyan. May malaking kakahuyan sa likod ng Red Mountain Academy. Dito kadalasang ginaganap ang Nature Studies class ng mga estudyante. Tahimik dito pagkatapos ng klase dahil bihirang pumunta ang mga tao sa lugar na ito. Kasing taba pa rin si Wan Yunchao tulad ng dati. Masigla niyang hinayla si Tang Wulan papunta sa kakahuyan pagkalabas ng klase. Sinasabi ko sa'yo, Tang Wulan, wala kang laban sa akin. Hindi sumagot si Tang Wulan. Sige, dito na tayo magsimula. Huminto si Wan Yunchao sa paglalakad at naglabas ng martial soul mula sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang mixing blade sa kanyang palad. Kumpara noong wala pa itong soul ring, ang blade ay bahagyang mas malapad, na may kumikislap na mga guhit sa ibabaw nito. Isang puting 10 taong soul ring ang umangat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-daang inilipat ni Wan Yunchao ang soul ring papunta sa blade, na nagdulot ng pag-extend ng blade ng 15 cm sa itaas na bahagi ng kanyang martial soul. Kabanata 25. Nakita mo ba? Ang una kong soul skill ay knife tip. Gumastos pa ako ng dagdag na 10,000 federal coins para mag-imbita ng isang spirit master para tulungan akong pumili ng spirit soul na ito. Dahil kutsilyo rin ang spirit soul na ito, sakto ito sa martial soul ko. Ang knife tip ko ang magpapataob sa lahat. Nakasimangot si Tang Wulan, ang dami mong sinasabi. Tiningnan siya ng masama ni Wan Yunchao, sa puntong ito sinasabi mo pa rin na puro kalokohan ang sinasabi ko. Dahil ayokong masaktan ka, bilisan mo na at sumuko. Palalampasin kita ngayon. Kung hindi, ang knife tip ko ay walang awa sa'yo. Habang sinasabi ito ni Wan Yunchao, inikat niya ang kanyang palso at tumilapo ng dulo ng kutsilyo patungo sa katawan ng isang punla. Kasing lapad ito ng mangkok, ngunit naputol yun ng mabilis. Tiningnan siya ni Tang Wulan ng may paghamak, ang mga halaman ay buhay din na nilalang, bakit mo pinutol ang punla ng walang dahilan? Magbubukas na sana ng bibig si Wan Yunchao nang makita niyang lumitaw din ang isang puting singsing sa paligid ng mga binti ni Tang Wulan. Sabay-sabay na tumubo mula sa kanyang palad ang mga baging ng blue-silver grass. Gayunpaman, ang manipis na mga baging ng blue-silver grass ay hindi agad umatake kay Wan Yunchao. Sa halip, ang kanilang mga dulo ay nakabitin sa ere sa paligid ni Tang Wulan. Ilang sandali lang, nag-echo ang nakakabinging mga sigaw mula sa maliit na kagubatan. Aray Y. Masakit. Tang Wulan, walang iaawa. Kung may kakayahan ka, lumapit ka at harapin ako. Aray. Sumusuko na ako. Pwede bang sumuko? Paano mo nagawang gamitin ang blue-silver grass sa ganitong paraan? Nang lumabas ang dalawa mula sa kagubatan, si Wan Yunchao ang mukhang pinakapangit ang kalagayan. Punong-puno ng mga marka ng latay ang kanyang katawan. Hindi pa rin ganap na nakokontrol ni Tang Wulan ang kanyang blue-silver grass. Sa mga araw na hinanap niya sina napabayan niya ang bahagi ng kanyang pagninilay-nilay. Gayunpaman, hindi naapektuhan nito ang paggamit niya ng baging bilang pamalo ng atakihin si Wan Yunchao. Pareho pa rin silang bata, kaya wala pa silang alam ng mga teknik sa labanan. Ang 1 pulgadang kapal ng blue-silver grass ay napakatinasyo.
Dahil hindi maabot ni Wan Yunchao ang mga baging gamit ang kanyang maikling kutsilyo at knife tip mula sa malayo, at wala rin siyang alam na ibang teknik sa labanan, halata ang naging resulta. Bakit? Bakit ganito ang nangyari? May soul skill ako, dapat natalo kita. Galit na sigaw ni Wan Yunchao kay Tang Wulan habang sinusuportahan siya nito. Galit na sumagot si Tang Wulan, sinabi na ni Teacher Lin dati, ang martial soul mo ay angkop para sa mga labanang santukan. Kaya ito ay angkop para sa landas ng sistema ng pag-atake ng bilis. Gayunpaman, napakataba mo. Paano ka magiging mabilis? Hindi kumbinsido ang mukha ni Wan Yunchao nang tanungin, kung ganon, bakit hindi naputol ang knife tip ko ang blue-silver grass mo? Sumagot si Tang Wulan, ito ang espesyalidad ng blue-silver grass ko, hanggat hindi nauubos ang soul power ko, hindi mo ito mapuputol. Tumingala si Wan Yunchao sa langit at sumigaw, magpapapayat ako. Magiging isang agility attacker ako. Anong kakainin mo ngayong gabi? Sa tingin ko. Tuldok. Tuldok. Dapat ay balikat ng baboy. Matapos ihatid ang bahagyang nasugatang si Wan Yunchao pauwi, dali-daling pumunta si Tang Wulan sa workshop ni Mang Tian. Ang ikinagulat niya, naghihintay na si Mang Tian sa loob. Guro, magalang nabati ni Tang Wulan kay Mang Tian. Simula nang malaman niyang isang 40th ranked soul ancestor expert ang kanyang guro, lalo siyang humanga dito. Tumango si Mang Tian at nagtanong, nakagraduate ka na ba? Sumagot si Tang Wulan, opo, nakagraduate na po ako. Nagtanong ulit si Mang Tian, kailangan mo bang pumunta sa Intermediate Soul Academy sa East Sea City? Opo. Balak ko po sanang sabihin sa inyo. Kapag nag-aral na po ako sa East Sea City, hindi ko na po maipagpapatuloy ang pag-aaral ng pagpapanday mula sa inyo, sagot ni Tang Wulan. Walang sigla ang sagot ni Mang Tian, dahil gusto ko ang kapayapaan dito, hindi ibig sabihin hindi na ako aalis. Ang totoo, lahat ng mga trabaho ko ay galing sa East Sea City. Hindi dapat mapabayaan ang edukasyon mo sa pagpapanday. May workshop din ako sa East Sea City at bibigyan kita ng sarili mong workshop. Paminsan-minsan, dadalaw ako at bibigyan ka ng instruksyon. Nakaramdam ng init sa puso si Tang Wulan, guro, kayo po, galit siyang tiningnan ni Mang Tian. Ang East Sea City ay isang napakalaking syudad. Hindi ito katulad dito. Bago ka umalis, kailangan mong ipasa ang pagsusulit ko. Kung hindi, wala kang karapatang magpatuloy sa pag-aaral ng pagpapanday sa akin. Pagsusulit. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Guro, ano pong pagsusulit? Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mang Tian. Ang 1,000 refinements. Nagulat na nagtanong si Tang Wulan, Guro, ituturo niyo na po sa akin ang 1,000 refinements. Tumango si Mang Tian. Pinagsama mo na ang spirit soul at sapat na ang lakas mo. Kaya mo nang kayanin ang 1,000 refinements. Ang matagumpay na pagsigawa ng isang 1,000 refinements ay nangangahulugang naipasa mo ang pagsusulit ko. Habang sinasabi ito, nakaramdam ng kakaibang emosyon si Mang Tian sa kanyang puso. Malinaw pa rin niyang naaalala na nung nagsisimula pa lang siyang magsanay ng 1,000 refinements, siya'y 15 taong gulang na at nalampasan na ang ika-20 ranggo ng kanyang soul power. Bukod dito, ang martial soul niya ay ang Earth Hammer, na taglay ang lubos na pisikal na lakas. Sa edad na 15, nang makumpleto niya ang 1,000 refinements, itinuring na siya bilang isang talento sa mundo ng panday. Sa kasamaang palad. Tuldok. Tuldok. Guro, maaari na po ba tayong magsimula? Ang sabik na boses ni Tang Wulan ang pumukaw kay Mang Tian mula sa kanyang alaala. Sandali lang, kailangan ko munang sukatin ang lakas mo. Nitong mga nakaraang araw, madalas kang mabaygo sa mga gawain mo. Una, hindi ka nakatuon sa trabaho mo. Pangalawa, tila may problema ka sa pagkontrol ng iyong lakas. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Tian ang kanyang alagad at natukoy niya ang ugat ng mga problema nito. Totoo, hindi lang si Mang Tian, kundi pati si Tang Wulan ang napansin na tila may problema sa kanyang pisikal na lakas. Noong araw na pinagsama niya ang kanyang spirit soul, sinubukan niyang gamitin ang lakas ng kanyang braso, at narinig ang isang malakas na tunog habang nahati ang hangin sa kanyang galaw. Totoo ngang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Sa huli, dahil abala siya sa paghanap kay Nair, at dahil na rin sa matinding kalungkutan sa pag-alis nito, hindi niya napansin ang kalagayan ng kanyang katawan. Tanging nang paalalahanan siya ni Mang Tian niya nalaman na may ganitong problema bago pa ang lahat ng nangyari.
Kaya nitong mga nakaraang araw, habang sinusubukan niyang tapusin ang mga itinalagang gawain, ilang beses siyang nabigo dahil sobrang lakas ng kanyang puwersa. Dinala ni Mang Tian si Tang Wulan sa kanyang sariling workshop. Mas magulo ang workshop ni Mang Tian kumpara sa workspace ni Tang Wulan. Sa isang malaking tambak ng kalat-kalat na mga kagamitan, natagpuan ni Mang Tian ang kasangkapan na espesyal na idinisenyo upang masukat ang pisikal na lakas ng isang tao. Kasangkapan sa pagsukat ng lakas. Bagamat simpleng gawain ang paggawa ng ganitong kasangkapan, kinakailangan pa rin ng pagiging masusi upang masiguro ang tamang pagsukat ng lakas. Ang kasangkapan sa pagsukat ng lakas ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang mas mababang bahagi ay isang patag na parisukat na base, habang ang itaas na bahagi ay isang bilog na haliging silindro. Sa likod nito ay may isang 2 metrong haliging metal, at sa loob ng haligi ay isang manipis na tubo na puno ng mercury. Kapag nais ng isang panday na sukatin ang kanyang lakas, kailangan lang niyang hampasin ang haliging metal. Sa puntong yun, angat ang mercury ayon sa puwersa ng hampas at masusukat ang lakas. Kailangan gumamit ng blacksmithing hammer na may bigat na 50 kilo para sa pagsusulit, automatikong ibabawas ng kasangkapan ang sobrang puwersa mula sa bigat ng martilyo. Simula nang dumating si Tang Wulan sa workshop ni Mang Tian, kinakailangan niyang sukatin ang kanyang lakas taon-taon. Noong una niyang sinukat ang kanyang lakas, nakapagtala siya ng puwersang 70 kilo. Noon, siya ay 7 taong gulang pa lamang. Pagsapit ng 8 taong gulang, tumaas ito sa 100 kilo. Bagamat malaking bahagi ng kanyang lakas ay bunga ng palagiang paggamit ng martilyo bilang bahagi ng kanyang trabaho, kailangang aminin na ang ganoong lakas ay kahanga-hanga. Hindi pa niya nasusukat ang kanyang lakas sa edad na 9, kaya't ngayon ang tamang araw para gawin ito. Simulan mo muna sa kaliwang kamay, sabi ni Mang Tian habang iniaabot ang blacksmithing hammer na kailangan para sa pagsusulit. Kabanata 26. Ang pagsusulit ng lakas ng isang panday ay nahahati sa kaliwa at kanang braso. Noong unang beses na kumuha si Tang Wulan ng pagsusulit, labis niyang ikinagulat si Mang Tian dahil ang lakas ng kanyang kaliwa at kanang braso ay lubhang balanse. Bahagya lamang na mas malakas ang kanyang kanang braso kaysa sa kaliwa. Hinawakan ni Tang Wulan ng martilyo gamit ang kaliwang kamay. Ang spiral pattern sa hawakan nito ay humiwas sa kanyang malambot na kamay at matitigas na kalyo. Naging matatag ang kanyang pagkakahawak. Huminga siya ng malalim at iniikot ang kanyang katawan ng bahagya. Biglang pinaikot ang martilyo gamit ang buong puwersa ng kanyang katawan. Sa sandaling ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, naramdaman niya ang isang mainit na agos mula sa kanyang buntot-buto. Sa isang iglap, kumalat ang init na yun sa kanyang gulugad. Umalingaw-ngaw ang malakas na ugong ng martilyo habang hinahampas niya ito sa plato. Biglang umangat ang mercury sa loob ng haligi. Isang malinaw na tunog ang narinig ni Tang Wulan at Mang Tian, na nagdulot ng bahagyang pag-ugong sa kanilang mga tainga. Pinunasan ni Mang Tian ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Sa oras na yon, lumabas ang isang numero sa screen. Isang malamig na electronic na boses ang nagsabi, lakas ng hampas, 483 kilo. Nanatiling nakatulala sina Tang Wulan at Mang Tian sa gulat. Noong nakaraang taon, nagawa na ni Tang Wulan na sorpresahin si Mang Tian nang makapagtala siya ng 200 kilo gamit ang kanang braso. Ngunit ngayon, lampas na ito sa lakas ng ganap na nasa hustong gulang na si Brother Long. Sa loob lamang ng 1 taon, nakakagulat na tumaas ng husto ang kanyang lakas. At ito pa lamang ang kaliwang braso. Tuldok. Tuldok. Isang 9 taong gulang na bata ang kayang maglabas ng halos 500 kilo ng lakas gamit ang isang braso. Talagang likas na biyaya ang ganitong uri ng lakas. Pinilit ni Mang Tian na pigilan ang kanyang emosyon at sinabi, kanang braso. Pinalitan ni Tang Wulan ang martilyo sa kanyang kanang kamay at muling huminga ng malalim. Isang gintong liwanag ang sumilay sa kailaliman ng kanyang mga mata. Muli siyang umikot, at inihampas ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, muling umagos ang mainit na pakiramdam mula sa kanyang gulugad. Ang martilyo ay umalingaw-ngaw sa hangin ng mas malakas, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa hangin. Bahagyang nang inig ang buong silid dahil sa lakas ng hampas. Napilitang takpan ni Mang Tian ang kanyang mga tainga upang maprotektahan ang sarili mula sa pag-ugong. Patuloy na nang inig ang silid mula sa epekto. Lakas ng hampas, 543 kilo. 543 kilo. Lampas 500 kilo. Tandang pananong.
Muling nawala ng salita si Mang Tian. Kahit pa inakala niyang tumaas ng malaki ang lakas ng bata, hindi niya inaasahan na aabot ito sa ganitong antas. Sa edad na siyam, ang pinagsamang lakas ng kanyang dalawang braso ay higit sa 1,000 kilo. Siya ay may tuturing na isang maliit na halimaw. Kahit pa ito'y purong puwersang pampasabog, ito'y lakas na magagamit sa pandaraya. Kahit na may automatikong pagbabawas ng makina para sa bigat ng martilyo, ang kanyang mga braso ay kayang maglabas ng lakas na humigit kumulang 500 kilo. Kahit ang mga Soul Grandmasters na nakatuon sa lakas ay hindi laging nagtataglay ng ganitong antas ng puwersa. Karaniwang makikita lamang ang ganitong uri ng lakas sa mga Soul Elder na antas. May ganitong likas na lakas si Tang Wulan, ngunit bakit ang kanyang martial soul ay blue-silver grass? Tandang pananong. Dapat sana ay isa itong martial soul na nakatuon sa lakas. Kung ang kanyang martial soul ay isang martilyo, siya ay tunay na magiging isang henyo. Gulat din si Tang Wulan sa kanyang sariling lakas. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng 500 kilong lakas, malinaw niyang nauunawaan kung gaano katakot ang ganitong lakas para sa isang tao na may iisang soul ring lamang. Kakaunti ang maaaring makipagsabayan sa kanyang lakas kahit pa gumamit sila ng soul skill. Guro, talaga po bang pwede ko nang matutunan ng 1,000 refinements? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Nagising si Mang Tian mula sa kanyang pagkabigla at tumango. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganitong antas ang iyong lakas. Halika, pumunta tayo sa iyong forging room. Pagbalik nila sa forging room ni Tang Wulan, kinuha ni Mang Tian ang isang piraso ng pilak puting metal. Naibigay ko na sa iyo ang mga uri ng metal na maaaring dumaan sa 1,000 refinements. Ang metal na ito ay heavy silver. Napakahusay ng ductility nito at may kakayahang maglipat ng soul power. Ang 1,000 refinements lamang ang makapagpapalabas ng buong potensyal ng ganitong klase ng metal. Kunin mo ito at subukan ang iyong unang 1,000 refinements. Ang tinatawag na 1,000 refinements ay hindi simpleng paghahampas lamang ng metal ng 1,000 beses. Sa halip, ang mga dumi ng metal ay kailangang alisin sa patuloy na proseso ng pagpapanday, kaya tumataas ang densidad nito. Ang pinakamahalagang epekto ng 1,000 refinements ay ang pagpapadalisay. Matatawag lamang itong 1,000 refinements kung ang metal ay napadalisay at napabuti. Halimbawa, ang tungsten steel sa 1,000 refined tungsten hammer na ginagamit mo. Dati na itong matibay, ngunit pagkatapos dumaan sa 1,000 refinements, lumiit ang sukat nito ng 1/3 habang dumble ang lakas nito. Isa pang epekto nito ay ang pagtaas ng bigat ng 30%. Kumpara sa ibang piraso ng tungsten, ang tanging pagbabago sa kalidad nito ang makapagpapataas ng bigat at lakas ng ganito katindi. Ang pagpapadalisay ng tungsten steel ay isa sa pinakasimple sa mga refinements. Ang mahusay na 1,000 refinements ay maaaring magdulot ng mas kakaibang mga epekto. Habang mas maganda ang resulta ng pagpapadalisay, mas mataas ang halaga ng 1,000 refined na metal. Kapag umabot na sa antas ng 1,000 refinements, kailangang dumaan muna ang metal sa prosesong ito bago gamitin ang ibang mga teknolohiya upang hubugin ito. Dahil dito, ang halaga ng anumang gawa sa 1,000 refined na metal ay 100 beses na mas mataas kaysa sa mga gawa mula sa 100 forged na metal. Matatawag ka lamang na isang tunay na panday kapag naabot mo na ang kakayahang gamitin ang 1,000 refinements. Hindi alam ni Tang Wulan na para sa 70% ng mga panday, ang antas na tinutukoy ni Mang Tian ay isang pangarap na hindi maaabot. Ang 1,000 refinements ay nangangailangan ng higit pa sa lakas, ang tunay na mahalaga ay ang pag-unawa. Lalo na sa nararamdaman ng metal. Nag-aral ng mabuti si Tang Wulan sa loob ng 3 taon. Sa ngayon lamang, kasama ang kanyang likas na pambihirang lakas, nagkaroon siya ng kwalipikasyon upang subukan ang 1,000 refinements. Guro, anong mga teknik ang kailangan sa paggawa ng 1,000 refinements? Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Mang Tian. Wala akong maituturo sa iyong mga teknik. Ang tanging masasabi ko ay, kapag ikaw ay nagpapanday, kailangang ituring mo ang metal na parang isang buhay na organismo. Kailangan mong humanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa metal habang pinapanday mo ito. Tanging sa perpektong komunikasyon mo makakamit ang pagsang-ayon nito. Tuklasin mo ang mga lihim nito, ang mga ugat nito. Ang 1,000 refinements ay tinatawag ding thought forging. Ang estilo ng bawat panday sa paggawa ng 1,000 refinements ay iba-iba. Lahat sila ay may kani-kanyang natatanging katangian. Gamitin mo ang iyong puso sa pagpapanday.
Subukan mong unawain ang aking mga salita. Opo, sagot ni Tang Wulan habang tumatango. Akala niya ay magpapakita si Mang Tian ng demonstrasyon, ngunit tila may iba itong plano. Sa halip, iniwan si Tang Wulan upang matutunan ito ng mag-isa. Pagbukas niya sa forging table, inilagay niya ang heavy silver sa loob ng furnace at sinimulang initin ito. Ang piraso ng heavy silver ay may sukat na humigit kumulang 30 sentimetro kwadrado. Kumikislap ito ng malambot na pilak na liwanag. Nang ipasok ito sa furnace, sinimulan ni Tang Wulan na alalahanin ang mga naituro ni Mang Tian tungkol sa katangian ng heavy silver. Ang heavy silver ay isang bihirang metal na matatagpuan lamang sa kailaliman ng dagat na lagpas sa 1 kilometro. Napakatigas nito ngunit may kamanghamanghang ductility sa ilalim ng mataas na temperatura. Bukod pa rito, ito'y isang napakahusay na konduktor ng soul power. Sa katunayan, kaya nitong patasin ang soul power ng 5 hanggang 10%. Ginagamit man ito sa industriya o paggawa ng mecha, isa itong natatanging metal na mahirap hanapin. Gayunpaman, ang heavy silver ay may mga kahinaan. Napakabigat nito, dahilan upang magkaroon nito ng labis na timbang. Halimbawa, ang piraso ng heavy silver na wala pang 1/4 metro ang haba ay may bigat na mahigit 200 kilo. Sa katunayan, maaaring umabot ito ng halos 300 kilo. Dahil dito, kahit na magtaglay ng malaking dami ng heavy silver, hindi ito maaaring gamitin sa malakihang paggawa ng mecha. Ang bigat nito ang naglilimita sa aplikasyon nito sa paggawa ng mecha. Mas karaniwang ginagamit ito sa malalaking solid-state na soul device. Bihirang matagpuan ang heavy silver sa mga lungsod na nasa malalayong bahagi ng lupa. Karaniwan itong mas madalas makita sa mga baybaying bayan at nagsisilbing mahalagang pinagkukunan ng kita ng mga ito. Ibinigay sa kanya ng kanyang guro ang isang piraso ng heavy silver. Sa pagsusuri niya rito, tila perpekto ito. Ang kulay nito ay pantay-pantay, na nangangahulugang nalinis na ito ng maaga. Panghuli, mas mabigat ito kaysa sa karaniwan. Bagamat matigas ang heavy silver, lamambat ito sa ilalim ng nagbabagang init ng furnace, dahilan upang mas maging ductile ito. Sa ganitong estado lamang ito maaaring pandiin. Kabanata 27. Kinuha ni Tang Wulan ang kanyang 1,000 refined tungsten hammers habang inaalala ang kanyang kaalaman tungkol sa heavy silver. Ang malamig na hawakan ng kanyang 1,000 refined tungsten hammers ay nagbigay ng sigla sa kanya. Sa sandaling yun, nawala ang kanyang pagkalungkot. 2 salita lang ang nasa isip niya, 1,000 refinements. Kung titingnan ng mabuti, mapapansin mong ang katawan ng 1,000 refined tungsten hammers ay naging itim. Sa martilyo, bahagyang makikita ang disenyo ng pattern na natatangi sa 1,000 forgings. Pagkatapos painitin ng heavy silver sa pugon ng halos kalahating oras, sa wakas ay naabot nito ang tamang temperatura para sa forging. Inilabas ni Tang Wulan ang heavy silver. Hinawakan niya ang kanyang 1,000 refined tungsten hammers at nagtuon ng pansin. Itinaas ang martilyo sa kanyang kanang kamay, marahan niya itong pinukpok sa heavy silver na nagresulta ng tunog na ding. Ang pagsusubok na ito ay tinatawag na testing hammer. Bago magsimula ang mga panday sa kanilang trabaho, ginagawa nila ito upang masuri ang tibay ng metal na kanilang babanatin. Tumango si Mang Tian nang makita niya ang buong pagtuon ni Tang Wulan. Ang pakiramdam ng batang ito ay napakataas, kaya't nagawa niyang makabuo ng napakahusay na pundasyon sa loob lamang ng 3 taon. Mayroon siyang matatag na ugali at talagang matalino. Angkop lamang na ipasa ni Mang Tian ang kanyang pamana sa batang ito. Ang 1,000 refinements na kinakaharap ni Tang Wulan sa sandaling ito ay walang alinlangang isang napakahalagang pagsubok para sa kanya. Habang nakatayo sa likuran at pinapanood si Tang Wulan, kumbinsido si Mang Tian na kakayanin ni Tang Wulan ang pagsubok na ito. Higit sa lahat, wala siyang kakulangan na maaaring magdulot ng komplikasyon pagkatapos ng kamakailang pagtaas ng lakas ni Wulan. 9 na taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Kung magagawa niyang kumpletuhin ang 1,000 refinements, maaaring malagpasan ni Tang Wulan ang record. Ang kasalukuyang may hawak ng record sa Blacksmiths Association para sa 1,000 refinements ay isang Saint Craftsman level na panday na umabot dito sa edad 13 taon, 3 buwan, at 2 araw. Hindi alam ni Tang Wulan ang iniisip ni Mang Tian. Sa ngayon, nakatuon ang buong pansin at espiritu niya sa heavy silver sa kanyang harapan. Itinaas niya ang martilyo sa kanyang kaliwang kamay at pinukpok ito sa gilid ng heavy silver. Dang!
Habang gumalaw ang buong piraso ng heavy silver, ang martilyo sa kanyang kanang kamay ay bumagsak na parang kidlat, pinukpok muli ang pilak. Bagamat hindi pa niya nararating ang antas ng 1,000 refinements, nakagawa na siya ng maraming 100 refined na mga bahagi ng metal dati. Anuman ang kalagayan ng 1,000 refinements, ito'y nagsisimula sa isang 100 refined na metal. Sa proseso ng 100 refinements, naiintindihan niya ang mga katangian nito. Karaniwan, hindi nagfo-forge si Tang Wulan ng mga bihira at mataas na uri ng metal tulad nito. Sa unang pagkakataon niyang mag-forge ng heavy silver, kailangan niyang maunawaan muna ang mga katangian nito. Ang pares ng mga martilyo ay gumalaw ng sabay, tuloy-tuloy na pinupukpok ang heavy silver. Hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya, kundi 30% hanggang 40% lamang ng kanyang lakas. Ang mga spark ay nagliliparan sa lahat ng direksyon. Ang mayaman na ritmo ng pagbayo ay pumuno sa silid, na parang lumilikha ng masiglang awit ng forging. Ilang sandali pa, nakumpleto ang 100 refinements. Katulad ng 1,000 refinements, ang 100 refinements ay hindi kasing simple ng pagmamartilyo ng metal ng 100 beses. Bagkus, kailangang alisin ng mga impurities sa metal habang pinapanatili ang integridad nito at pinapataas ang densidad nito. Pagkatapos ng 100 refinements, nauunawaan na ni Tang Wulan ang tibay ng heavy silver. Una, ang tigas ng heavy silver ay higit pa sa lahat ng metal na na-forge niya dati. Bukod dito, ito ay lubhang nababaluktot. Kapag binubuo ito, bahagya lamang itong nanginginig, na parang lumalaban sa lakas ni Tang Wulan. Sa kabutihang palad, hindi ginamit ni Tang Wulan ang buong lakas niya, kaya marami pa siyang enerhiya upang kontrolin ang casting hammer. Kapag hinarap ang 1,000 refined tungsten hammers na may timbang na 40 kilo, ang mga ordinaryong metal na may timbang na 80 kilo ay magkakaroon ng uka mula sa isang hampas lamang. Gayunpaman, ang heavy silver ay bahagya lamang nagbago ang hugis matapos ang isang hampas, kahit pa ito'y pinainit na sa tamang temperatura para sa forging. Ang ganitong klase ng bihira at matibay na metal ay hindi madaling ma-1,000 refined. Sa loob ng 3 taong pagpapanday, natutunan ni Tang Wulan ang halaga ng pagtitiyaga. Wala siyang naramdamang kahit kititing na pagkabahala. Para sa ganitong bihirang metal, kahit hindi niya matapos ang 1,000 refinements, sapat na para sa kanya na linisin ito sa pamamagitan ng 100 refinements. Tinuring niya itong pinakamahalagang kayamanan. Hindi niya dinagdagan ang lakas ng kanyang hampas, sa halip, bahagya niyang nilimitahan ang kanyang lakas. Sa patuloy niyang paghampas, nauunawaan niya ang mga ugat at katangian ng heavy silver. Unti-unti, lubos niya itong nalinis. Bagamat seryoso pa rin si Mang Tian gaya ng dati, unti-unti nang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Napakatalino ng batang ito. Hindi siya nagbigay ng anumang payo kay Tang Wulan, ngunit nahanap nito ang sariling ritmo. Ang ganitong klase ng bihirang metal ay dapat tratuhin na parang pinakamamahal na babae. Dapat itong ingatan sa proseso ng forging at hindi basta-basta pinupukpok ng walang ingat. Bagamat mukhang matatag ito sa panlabas, ang mga panloob na ugat nito ay maaaring masira, na magiging sanhi ng pagkasira ng iba pang katangian nito. Bagamat mas matagal ang proseso ng paghampas gamit ang mas mahinang lakas, ito ang pinakamatibay na paraan, lalo na sa isang hindi pamilyar na piraso ng metal. Sa mahabang proseso ng forging, nagiging mas pamilyar ang panday dito at nararamdaman ang pagbabago ng panloob na istruktura nito. Lalong tumutok si Tang Wulan sa kanyang forging habang lumilipas ang oras hanggang sa tuluyang pumasok siya sa isang kamanghamanghang estado. Para sa kanya, ang tanging bagay na umiiral ay ang heavy silver sa kanyang harapan. Ang kanyang soul power ay nagpalakas ng kanyang lakas, kaya't nadagdagan pa ang kanyang stamina at konsentrasyon. Sa katunayan, matapos ang mga paghihirap at sakripisyo, lumago ng bahagya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Bagamat ang soul power na mas mababa sa antas ng spirit connection ay tila walang halaga, ang epekto nito ay mararamdaman sa lahat ng aspeto. Kaya nitong palakasin ang pandama ng isang tao at suportahan ang kanyang tiyaga. Mas tumutok si Tang Wulan sa kanyang forging sa ilalim ng epekto ng kanyang pinalakas na espiritual na kapangyarihan. Ang 3 taon ng pagpapanday ay tiyak na nag-ambag sa pagtatasa ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa antas na 38 ayon sa makina ng Spirit Pagoda. Pagkalipas ng 1 oras, ang heavy silver ay bahagyang nagbago lamang. Pagkalipas ng 2 oras, mas naging matindi ang hampas ng 1,000 refined tungsten hammers. Basang-basa na ng pawis ang noo ni Tang Wulan.
Sa kanyang tuloy-tuloy na forging, pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling mataas. 2 oras ng paggawa ay nagbigay ng kaunting resulta. Sa katunayan, ang estado ng heavy silver ay hindi masyadong nalalayo mula sa pagkumpleto nito sa 100 refinements. Gayunpaman, nagawa niyang unti-unting maunawaan ang piraso ng heavy silver sa loob ng 2 oras. Kung tititigan ang ibabaw ng heavy silver, makikita ang maliliit na bilog na uka sa bawat sulok nito. Hindi alam ni Tang Wulan kung ilang beses na niyang hinampas ang bawat sulok gamit ang 1000 refined tungsten hammer. Sa bawat hampas, ang buong metal ay nanginginig, nagbibigay kay Tang Wulan ng mas malalim na kaalaman sa mga katangian nito. Dang! Ang hampas na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, dahilan para mapataas ang kilay ni Mang Tian na nakatayo sa malapit. Sa wakas, sinimulan ng gamitin ni Tang Wulan ang mas malaking lakas. Sunod-sunod ang malalakas na tunog ng pagmamartilyo. Pagkalipas ng 2 oras ng maingat na forging, lubos na niyang naunawaan ang katangian ng metal na ito. Ngayon, oras na para tunay na simulan ang forging nito. Sa bawat hampas, nanginginig ang buong katawan niya. Mula sa kanyang mga binti, pumapaitaas ang kanyang lakas sa baywang, patungo sa likod, at sa kanyang mga braso, hanggang sa tuluyang maipasa sa 1000 refined tungsten hammers. Ang lakas ng bawat hampas ay humigit na sa 300 kilo. Ang mga pindutan para sa kontrol ng apoy ng pugon ay nasa ilalim. Sa isang magaan na tapak ng kanyang kaliwang paa, umabot sa pinakamataas na init ang apoy ng pugon. Ang mga pulang-orange na apoy na nagmumula sa mga butas ng bentilasyon ng pugon ay nagpainit na sa heavy silver hanggang sa maging maliwanag itong pula. Kabanata 28. Habang tumataas ang temperatura, mas nagiging mahugis ang heavy silver. Lumipas ang 2 oras ng matyagang pagpapanday. Biglang naglabas ng kakaibang tunog ang metal, ngunit nagpatuloy si Tang Wulan sa walang tigil na pagpapanday. Sa bawat malakas na hampas, naglalabas ng tilamsik ng apoy ang heavy silver habang nagsisimula itong magbago ng hugis. Tuwing sumasakit ang kanyang mga braso, isang alon ng init mula sa kanyang gulugad ang pumapalibot sa kanyang katawan. Natutunaw nito ang anumang kirot sa sandaling damaloy ito sa daan-daang buto ng kanyang 4 na paa at kamay. Automatikong inililipat din ni Tang Wulan ang kanyang soul power sa kanyang mga braso upang mapanatili ang lakas. Unti-unti, paliit ng paliit ang piraso ng heavy silver habang patuloy itong nagiging dalisay. Dapat sabihin na ang lakas ng heavy silver ay nasa mataas na antas na, siksik at matatag ang mga katangian nito. Kung nais itong linisin at paliitin, napakahirap nitong gawin, lalo na kung iiwasan ang pagkasira ng mga ugat nito. Gayunpaman, habang nililinis ito ni Tang Wulan, tumaas ng 2 o 3 beses ang halaga ng heavy silver na ito. Hindi na alam ni Tang Wulan kung ilang beses na niyang hinampas ang piraso ng metal. Unti-unting hamina ang tunog ng pagmamartilyo. Sa harapan niya, isang piraso ng heavy silver ang naglalabas ng bahagyang liwanag. Sa bawat hampas, tila humihinga ito kasabay ng kanyang galaw. Ang gulugad ni Tang Wulan ay nagbabaga na sa init, at sa ilalim ng kanyang damit ay lumitaw ang isang mapusyaw na gintong guhit na pattern. Sa gilid, nakatuon ng husto si Mang Tian sa heavy silver at hindi niya napansin ang pagbabago sa katawan ng kanyang disipulo. Isang gintong kislap ang lumitaw sa kailaliman ng mga mata ni Tang Wulan habang ang kanyang martilyo ay nagkakaisa sa kanyang katawan. Sa bawat hampas, tila naglalabas ng mapayapang awit ang heavy silver. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan habang bumibilis ang kanyang paghampas. Ang lahat ng kanyang lakas ay tumutok sa pares ng 1000 refined tungsten hammer sa kanyang mga kamay. Unti-unti, lumabas ang pinakadalisay na anyo ng heavy silver. Paliit ito ng paliit, 5%, 10%, 15%. Nang umabot sa antas na ito, naabot din ang densidad nito ang hangganan. Hindi na ito kayang paliitin pa. Gayunpaman, nagpatuloy si Tang Wulan sa paghampas. Sa bawat hampas, bahagyang bumubuti ang mga linya ng ugat ng heavy silver. Matagal nang binibigyang liwanag ng apoy mula sa pugon ng kwarto, na nagpapapula sa paligid. Basang-basa na sa pawis ang mga damit ni Tang Wulan, at maging si Mang Tian, na nagmamasid mula sa gilid, ay may pawis na sa noo. 1000 refinings, ito ang pakiramdam ng 1000 refinings. Bilang isang Grandmaster Blacksmith, may napakaingat na pakiramdam si Mang Tian. Alam niyang may natatanging ugnayan na si Tang Wulan at ang heavy silver.
Hindi niya inasahan na magagawa ni Tang Wulan na simulan ng Thousand Refinements sa mismong unang araw na nahawakan nito ang Heavy Silver. Bukod dito, pumasok agad si Tang Wulan sa espesyal na estadong ito. Dumaan ang 3 oras. Hindi pa kailanman nagpanday ng ganito katagal si Tang Wulan, lalo na sa ganitong intensidad. Pagkalipas ng 4.5 oras, namutla na ang mukha ni Tang Wulan. Nawawala na ang gintong guhit na pattern sa kanyang katawan. Muling lumitaw ang sakit at bigat sa kanyang mga braso. Alam niyang inubos na niya ang kanyang lakas, ngunit hindi siya tumigil. Pinilit niyang magpatuloy, gamit ang natitirang lakas at dalisay na determinasyon. Malapit na, kaunti na lang, hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Dahil sa isang uri ng malalim na koneksyon sa pagitan niya at ng piraso ng Heavy Silver na yun, nagawang igit ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at tiisin ang sakit habang siya ay patuloy na nagpapanday. Walang kamalay-malay na naikayam ni Mang Tian ang kanyang mga kamao habang nag-aalalang nakatingin. Sa katunayan, mas nababalisa pa siya kaysa kay Tang Wulan. Kung ang batang ito ay nagtagumpay sa kanyang unang pagtatangka sa Thousand Refinements, kung gayon walang pag-aalinlangan, magkakaroon siya ng malaking kumpiyansa. Sa kumpiyansa na yun, lubos itong makikinabang sa anumang pagtatangka sa Thousand Refining na gagawin niya sa hinaharap. Ang kanyang tagumpay ay mas mataas kaysa sa ibang mga panday. Gayunpaman, kaya ba niyang kumapit hanggang sa huli? Ito ay halos 5 oras na ngayon. Kahit na para kay Mang Tian, kailangan niyang magtipid at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang patuloy na magpanday ng 5 oras na diretso. Putok, 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 putok. Tuldok, tuldok. Ang 1,000 refined tungsten hammers ay nagpatuloy sa pagmartilyo ng metal habang ito ay nagluluto sa apoy ng furnace at nanatiling matingkad na pula. Kung hindi pa 1,000 refined ang mga martilyo, malamang matagal na itong nasira. Biglang, ang tipak ng Heavy Silver na yun ay medyo nang inig sa ilalim ng suntok ng martilyo ni Tang Wulan at nagpakawala ng pilak na ningning, na nagpainit sa buong silid sa isang pilak na liwanag. Itinaas ni Tang Wulan ng martilyo at pagkatapos ay malakas na binasag pababa gamit ang 2 martilyo ng sabay-sabay. Bilang tugon, ang pilak na ilaw ay lalong naging ligaw. Kasing bilis ng kidlat, narating ni Mang Tian ang gilid ni Tang Wulan. Biglang may lumitaw na kutsilyo sa kanyang mga kamay habang mabilis niyang nilaslas ang palso ng pagod na bata. Sa sandaling tumalsik ang dugo, damapo ito sa ibabaw ng kumikislap na Heavy Silver. Napasigaw si Tang Ziran sa pagkaalarma ngunit sa sumunod na sandali, tinakpan na ni Mang Tian ang sugat sa palso ni Tang Wulan. Mariin siyang nakatitig sa kumikislap na tipak ng Heavy Silver habang sabay sarado ng pugon. Ang mga patak ng dugo sa Heavy Silver ay gumawa ng isang serye ng mga anchi-chi, na tunog habang sila ay sumangga sa usok. Ang mga apoy ay napatay, na inihayag ang metal. Ang tipak ng Heavy Silver ngayon ay isang buong bilog na mas maliit kaysa dati. Mabilis na naglaho ang maapoy na pulang kulay nito at kasabay nito, lumaboy ng kumikislap na ilaw na pilak. Bago pa ito mapeke, ang nakakasilaw nitong kulay na pilak ay nawala na at mukhang mas malapit sa isang abang kulay abo. Nagkaroon ng karagdagang layer ng mga detalyadong linya sa labas nito, tulad ng malalaking alon ng dagat. Ang mga may ugat na pattern na ito ay tila inukit sa katawan nito, ngunit talagang napakakinis nito. Ang kulay abong Heavy Silver ay nagbigay ng malalim na pakiramdam. Ito ay tunay na may kamanghamanghang mga katangian. Ito ay pareho para sa bersyon ng 1,000 refinements. Ang iba't ibang mga metal ay magkakaroon ng iba't ibang kahirapan para sa pagiging 1,000 refined. Kung ang kahirapan sa pag-forge ng kanyang 1,000 refined tungsten hammers ay sinasabing level of 1, ang hirap ng Heavy Silver ay masasabing level 5, baka level 8 pa. Nang subukan ni Mang Tian si Tang Wulan sa 1,000 refinements gamit ang tipak na ito ng Heavy Silver, hindi niya inaasahan na talagang magtatagumpay si Tang Wulan. Sa halip, gusto niyang gamitin ang matibay na metal na ito para pagalitin si Tang Wulan at hayaan siyang magkaroon ng pakiramdam para sa 1,000 refining. Gayunpaman, makalipas ang 5 oras, isang buong 5 oras, nagtagumpay siya. Ang mabibigat na pilak na yon ay libong pino. Kabanata 29. Napaupo sa sahig si Tang Wulan nang siya'y maapektuhan ng matinding panghihina. Maingat na kinuha ni Mang Tian ang isang bandage mula sa kanyang bulsa at ikinabat ito sa palso ng kanyang alaga, tinatakpan ang naunang sugat. Si Mang Tian na isang master na panday, ay may kakaibang ekspresyon sa mukha. Bahagya pang nakabukas ang kanyang bibig sa nangyari.
Ang isang henyo ay isang henyo pa rin sa huli. Kahit nawala si Tang Wulan ng martilyo bilang kanyang martial soul, hindi nababago ang katotohanan ito. Ang kanyang kakayahang umunawa ay higit pang nagpapalakas sa kakulangan niyang ito. Thousand Refinements. Para sa karamihan ng panday, ito ay isang imposibleng hamon, ngunit nagawa ito ni Tang Wulan, isang 9 na taong gulang. Isang gawaing tunay na kahanga-hanga. Agad na lumapit si Tang Ziran para hawakan ang kanyang anak. Si Mang Tian ay tahimik na nag-isip ng ilang sandali bago magsalita. Henyo. Isang henyo sa panday. Wulan, laging mong tandaan ang nararamdaman mo ngayon. Para sa iyo, ito pa lamang ang simula. Simula ng mga kahangahangang bagay na magagawa mo sa mundo ng pagpapanday. Sa kasamaang palad, ang 5 oras na pagpapanday ay nagresulta sa kanyang pagkaubos ng lakas at hindi narinig ni Tang Wulan ang mga salitang sinabi ng kanyang guro. Nakaidlip na siya sa mga bisig ng kanyang ama. Nang magising siya, si Tang Wulan ay nasa kanyang kama na. Ang langit ay maliwanag at ang sinag ng araw ay dumaan sa bintana at pumasok sa kwarto. Tumama ito sa kama na dati ginagamit ni Naer. Kahit na umalis na si Naer, hindi pinayagan ni Tang Wulan na alisin ng kanyang mga magulang ang kama nito. Sa kaloob-looban, palagi niyang nararamdaman na babalik si Naer balang araw. Kahit na hindi na sumasakit ang kanyang mga pulso, ang kanyang katawan ay nararamdamang mahina. May init ang katawan niya, kaya't nagpahinga siya sa kama. Nakaramdam siya ng kakaibang kaginhawaan. Isang mahina ng ngiti ang sumulpot sa kanyang mukha. Ang 1,000 refinements, sigurado tapos na. Ganito pala ang pakiramdam ng makaranas ng 1,000 refinements. Kahit na nawalan siya ng malay, malinaw pa rin niyang naaalala ang pakiramdam. Sa mga huling yugto ng pagpapanday, bawat hampas ng martilyo ay umaayon sa heavy silver. May napakagandang pakiramdam. Parang may buhay ang heavy silver. Kapag huminga si Tang Wulan, parang humihinga rin ang heavy silver. Bawat hampas ng martilyo ay parang masahe para sa heavy silver at ito ay sumigaw ng may pakiramdam ng kaginhawaan. Nang umabot sa rurok ang pakiramdam na ito, nagbago ang heavy silver. Ang mga pisikal na pagbabago nito ay naipon sa isang punto na naging ganap na nakaukit sa metal. Kahit hindi niya alam kung anong nangyari pagkatapos, tiwala siya na nagtagumpay siya. Hindi ako isang basura, hindi bababa sa pagdating sa panday. Kahit bilang isang soul master, ang blue-silver grass ko ay hindi ordinaryong blue-silver grass. Naer, sana narito ka para makita ito. Siguradong magiging masaya ka para sa akin. Lalakas at poprotektahan ka ni Kuya, hinding-hindi kita hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Naer, pakiusap, bumalik ka na, kung hindi, sabihin mo kung nasaan ka. Bakit hindi ka nagpaliwanag ng maayos bago ka umalis? Miss na miss kita. Ang matamis ng ngiti ni Naer ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang kanyang boses ay parang skylark. Nang tinawag niya ang kanyang kapatid, nagbigay ito ng kasiyahan sa kanyang puso. Ipinapangako ko, hahanapin kita balang araw. Unti-unti, ang init mula sa kanyang katawan ay nagdala sa kanya pabalik sa panaginip at siya ay nahulog sa isang mahimbing na pagtulog. Nagising uli si Tang Wulan dahil sa matinding gutom. Ang langit ay dumilim na. Dahil natulog siya mula kagabi, ibig sabihin ay isang buong araw na siyang tulog. Ina, Ama. Sigaw ni Tang Wulan habang tumayo. Nawala na ang pagod niya ngunit wala pa rin laman ang kanyang tiyan. Gutom na gutom siya at parang kayang-kaya niyang kumain ng buong baka. Anak, gising ka na. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok silang Yu. Ina, kaya ko na gawin ang 1,000 refinements. Sabi ni Tang Wulan na may kasamang pride. Ang mga mata nilang Yu ay namumugto sa pagluha. Para sa kanya, hindi ito ang pinakamahalaga, kundi ang kalusugan ng kanyang anak. Mabuti anak, may nararamdaman ka bang hindi maganda sa katawan mo? Tanong nilang Yu ng mahinahon. Umiling si Tang Wulan. Wala po. Gutom lang po ako. Ina, may makakain po ba? Meron, bumili ang iyong ina ng isang matabang manok at nagluto ng sabaw. Nakahanda na ito na inumin mo. Sinabi ng iyong guro na labis mong pinaghirapan ng iyong sarili at pagkatapos magising, kakailanganin mo ng masustansya at madaling natutunaw na pagkain. Makalipas ang 15 minuto. Silang Yu at Tang Ziran ay nakatitig ng walang imik habang nilalamon ng kanilang anak ang sarili. Sa kanilang anak, ano ang masustansya at natutunaw na ulam?
Hanggat maaari itong kainin, maaari itong matuno. Isang buong matabang manok, kasama ang isang kaldero ng chicken soup, 5 buns, at 2 plato ng gulay ay naubos na ng 9 na taong gulang na batang ito at isinilid sa kanyang tiyan. Bukod dito, mukhang hindi pa rin siya sapat. Kumakain pa rin siya ng pang-anim niyang tinapay. Pumunta ka at magluto ng ilan pang ulam para sa ating anak, sabi ni Tang Zeran habang lumununok siya ng laway. Sa sobrang sarap na pagmasdan ng kanyang anak na kumakain, maging siya ay parang gustong kumain. Nagmamadaling tumayo silang Yu. Talagang malakas kumain si Tang Wulan, lalo na pagkatapos maglabas ng napakalaking enerhiya. Halos 1 oras siyang nagpakabusog bago sa wakas ay huminga ng maluwag. Anak, wala ka talagang itinira, ano? Kung hindi lang siya pinigilan ni Tang Zeran, matagal nang pinatigil nilang Yu si Tang Wulan sa pagkain. Ang kakayahan niyang kumain ay matagal nang lumampas sa normal na tao. May ngiti sa mukha ni Tang Wulan nang sabihin, ang sarap talaga ng luto ni ina. Nabusog po ako. Sinuri ni Tang Zeran ang palso ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang lugar kung saan binuksan ni Mang Tian ang palso ni Wulan noong nakaraang araw ay tunay na gumaling na. May bahagyang pulang guhit na lang ang natira. Dito naalala ni Tang Wulan at nagtanong, Ama, nagtagumpay ba ako sa 1,000 refinements kahapon? Ngumiti si Tang Zeran at tumango, oo naman. Nagtagumpay ka, napakamatagumpay. Hindi na mapigilan ng iyong guro ang papuri sa iyo at sinabing paggising mo, agad kang pumunta at hanapin siya. Tumalon si Tang Wulan mula sa kanyang upuan at nagsabi, kung ganun po, aalis na po ako. Napakunot ang noo nilang Yu. Hey, gabi na, bakit hindi ka nalang bukas pumunta? Tumayo si Tang Zeran at nagsabi, katatapos lang niyang magising, 1 oras at kalahati na, hindi pa siya matutulog. Dahil hindi pa naman huli, sasamahan ko siya at babalik kami pagkatapos. Binigyan siya ng masama ng tingin nilang Yu, at nagbanta, kung may mangyari sa anak ko, sasabihin ko sa'yo, sa sala ka matutulog. Hinagod ni Tang Zeran ang ilong niya, anak ko rin siya. Lumabas ang mag-ama mula sa bahay at nagtungo sa workshop ni Mang Tian. Master, nandito na po ako. Sigaw ni Tang Wulan pagpasok sa pinto. Hinihintay niyang makita ang unang gawa niyang 1,000 refinements at kung ano ang itsura nito. Ang pakiramdam ng pagtatapos ng 1,000 refinements ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaligayahan sa sandaling ito. Si Mang Tian, na nakasuot na damit pang trabaho, ay lumabas mula sa loob ng pagawaan. Karaniwan siyang malamig ang panlabas ngunit ngayon, nang makita niya si Tang Wulan, talagang ngumiti siya. Hindi na malayan, puno ng saya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Tang Zeran at tumango bago sumenyas kay Tang Wulan. Sumunod ka sa akin. Ang piraso ng heavy silver na yun ay nasa workshop pa rin ni Tang Wulan. Hindi man lang inilipat ni Mang Tian ang metal mula sa kinalalagyan nito matapos kunin ng ama si Tang Wulan kahapon. Tingnan mo ang iyong ginawa, sabi ni Mang Tian kay Tang Wulan. Tinulong niya ang heavy silver. Kabanata 30. Sa totoo lang, kahit walang pag-uudyok ni Mang Tian, agad nang lumapit si Tang Wulan upang suriin ang kanyang sariling likha. Kung ikukumpara sa orihinal nitong anyo, ang metal ay lumiit na ng 1 bilog, at ang dating makinang na kulay pilak ay naging mapusyaw na kulay abo. Ang unang impresyon ni Tang Wulan ay ang bagay na ito ay nagtataglay ng malalim, payak, at simple na katangian. Nakaukit sa ibabaw ng kulay abong metal ang walang katapusang mga alon na parang kumakatawan sa walang hanggang puwersa ng buhay. Lalo pang nakagugulat, habang tinitingnan ni Tang Wulan ang metal, parang may koneksyon siya rito. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanya. Parang bahagi siya ng metal na yon. Nagmula ang tinig ni Mang Tian mula sa kanyang likuran. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magtatagumpay ka sa unang subok mo. Ang resulta na ito ay bahagi ng iyong pisikal na kakayahan, pero higit sa lahat, ito ay dahil sa iyong pag-unawa sa proseso habang dinudurog mo ito. Hindi ako nagkamali sa pagpili ng alagad, sa aspetong ito, isa kang henyo. Kahit na hindi akma ang iyong martial soul para sa panday, ang kakayahan mong makaunawa at ang likas mong lakas ay higit na bumawi sa kakulangang iyon. Napatingin si Tang Zeran kay Mang Tian nang may pagkagulat. Kilala niya ang kaibigan niyang ito. Sa kanyang personalidad, bihira itong magbigay ng ganoong mataas na papuri. Mang Tian, huwag mo masyadong purihin ang anak ko baka masanay siya, biro ni Tang Zeran habang tumatawa. Tiningnan siya ni Mang Tian ng seryoso. Napigilan ko na ang sarili ko.
Sa totoo lang, hindi pa niya binanggit ang lahat tungkol sa tagumpay na ito. Hindi niya sinabi na si Tang Wulan ang pinakabatang nakamit ang ganitong antas. Kung kumalat ang balita tungkol dito, tiyak na magiging malaking usap-usapan ito sa mundo ng panday. Naiintindihan mo ba kung ano ngayon ang Thousand Refinements? Tanong ni Mang Tian kay Tang Wulan. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay iba sa iba. Kadalasan ay hindi siya magbibigay ng maraming patnubay at magsasalita lamang kapag ang kanyang mga alagad ay nakamit na ang kaliwanagan sa pamamagitan ng pagsasanay. Tumango si Tang Wulan at sinabing, parang nagkaroon ng buhay ang metal. Sa bawat hampas ko, parang naririnig ko ang tunog nito. Ngumiti si Mang Tian, isang bagay na bihira niyang gawin. Sa nakaraang 2 araw, mas marami siyang ngiti kaysa sa buong taon. Tama ka. Ang 1,000 refinements ay nagbibigay ng buhay. Ang 100 refinements ay naglilinis at nag-aalis ng mga dumi. Ang 1,000 refinements ay nagbibigay ng buhay sa metal. Ang 1,000 refinements ay orihinal na likha naming mga panday upang bigyang buhay ang metal. Ang metal na may buhay ay nagiging pinakamahalaga sa amin, at sa ganitong paraan, maaaring maipamalas nito ang likas nitong espesyal na katangian. Ang 1,000 refinements ay nagbibigay ng buhay. Tahimik na iniisip ni Tang Wulan ang mga salitang yon, bago nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagkaunawa. Nagpatuloy si Mang Tian, ito ang una mong likha gamit ang 1,000 refinements. Sa tradisyon ng mundo ng panday, kapag ang isang panday ay unang nakalikha ng gamit-gamit ang 1,000 refinements, ang bagay na ito ay kailangang dumaan sa blood sacrifice, upang maging bahagi ito ng panday magpakailanman. Blood sacrifice? Ano po yun? Tanong ni Tang Wulan nang may pagkamausisa. Nagpatuloy si Mang Tian, kung ang 1,000 refinements ay nagbibigay ng buhay sa metal, ang blood sacrifice naman ay nag-uugnay nito sa iyong daluyan ng dugo. Magiging bahagi ito ng iyong katawan. Sa pagsasama ng blood sacrifice at metal na dumaan sa 1,000 refinements, magkakaroon ng iyong daluyan ng dugo ng parehong pagpapabuti, na magdadala ng mas malalakas na likas na katangian. Sa gilid, hindi napigil ang sumabat ni Tang Ziran, kaibigang Mang, kung bawat 1,000 refinements ay nangangailangan ng blood sacrifice, gaano karaming dugo ang mawawala sa isang panday? Sumagot si Mang Tian, kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Akala mo ba bawat 1,000 refinements ay gumagawa ng bagay na karapat-dapat para sa blood sacrifice? Ang unang likha ng isang panday gamit ang 1,000 refinements ay kailangang dumaan sa blood sacrifice, dahil ito ang tradisyon natin. Simula ngayon, napakakaunting mga bagay na kakailanganin ng blood sacrifice. Karaniwan, ginagawa ito lamang kung lubos na nasiyahan ng panday sa resulta. Kapag ginamit mo ang blood sacrifice, ang metal na ito ay magagamit lamang ng may-ari. Kahit nasubukan ng iba, hindi nila magagamit ang metal na ito, mababasag lamang ito. Ipinaliwanag pa ni Mang Tian ang kahalagahan ng pagtitipid sa blood sacrifice. Matapos ang mahabang araw, nagtapos ang kanilang pag-uusap sa pagpapamana ng heavy silver kay Tang Wulan, na ngayon ay nagkaroon ng malalim na koneksyon dito, at isang bagong kabanata ang nagsimula sa kanyang paglalakbay bilang isang panday. Kaya, ang isang gawa mula sa 1,000 forging ay karaniwang hindi dumadaan sa blood sacrifice. Maliban na lamang kung ang kliyente mismo ang nagnanais na gamitin ang kanilang sariling dugo para dito. Tang Wulan, nais kong bigyang diin sa iyo ang puntong ito. Sa hinaharap, maliban kung talagang kailangan mo ang metal at matagumpay ang 1,000 refinements, huwag mong basta-basta gamitin ang blood sacrifice. Makakasama lamang ito sa iyong kalusugan. Opo, guro, sagot ni Tang Wulan habang mabilis na tumango. Gayunpaman, nakatuon na ang kanyang mga mata sa piraso ng heavy silver. Iyon na yan. Ngumiti si Mang Tian habang sinasabi ito. Nagulat si Wulan at sumagot, pero guro, hindi ko kayang bayaran ito. Nagpatuloy si Mang Tian, ito ang nararapat sa iyo, maaaring may presyo ang heavy silver na ito, ngunit ang 1,000 refinements ay hindi mabibili. Ayon din sa mga patakaran ng mundo ng panday, sino man ang magbigay ng materyales, ang unang likha mula sa 1,000 refinements ay pagmamay-ari ng panday na gumawa nito. Dahil nagawa mo ang 1,000 refinements, ang tungsten hammer na iyon ay hindi na angkop para sa iyo. Ang laki ng heavy silver na ito ay perpekto para makagawa ng 2 martilyo. Bago ka umalis para sa Intermediate Academy, tapusin mo muna ang paggawa nito. Nais ko ring makita kung ano ang magiging espesyal na katangian ng iyong unang likha mula sa 1,000 refinements. Talaga bang ibinibigay ninyo ito sa akin? Nagniningning ang mga mata ni Tang Wulan habang nagtatanong.
Akala mo ba niloloko kita? Sagot ni Mang Tian. Hindi na maaga, umuwi ka na at magpahinga. Bumalik ka bukas para gawin ang iyong heavy silver hammer. Yehey! Salamat, guro. Masayang sigaw ni Tang Wulan. Nagbigay siya ng malalim na pagyuko kay Mang Tian bago kinuha at niyakap ang heavy silver. Habang hawak niya ang 1,000 refined heavy silver, naramdaman ni Tang Wulan ang bigat nito. Ang piraso ng heavy silver na ito ay humigit kumulang 150 kilo ang timbang. Sa paningin, hindi ito mukhang ganoon kalaki. Habang hawak ang metal, ramdam ni Tang Wulan ang koneksyon sa kanyang dugo, tulad ng sinabi ng kanyang guro. Pakiramdam niya, bahagi na siya ng heavy silver habang hawak ito. Ang pakiramdam na ito ay parehong kamangha-mangha at kakaiba. Kung gagamitin niya ang material na ito para sa kanyang forging hammer, ano kaya ang magiging resulta? Sa mga sumunod na araw, nalubog si Tang Wulan sa proseso ng forging. Nagdulot ito sa kanya ng matinding kasiyahan at katuparan. Ang hindi niya alam, pagkatapos lamang niyang matapos ang 1,000 refinements, tunay siyang kinilala ni Mang Tian bilang alagad, kaya tumigil ito sa sariling gawain upang turuan ng maayos si Tang Wulan. Pagkalipas ng 3 araw, natapos din sa wakas ang paggawa ng heavy silver. Habang tinitingnan ng martilyo sa forging anvil, puno ng pagmamalaki ang puso ni Tang Wulan. Nang matapos niya ang 1,000 refinements sa heavy silver, yun lamang ang pundasyon ng mga susunod pa. Ngayon, ito ang kanyang unang kumpletong likha mula sa 1,000 refinements. Sa anyo ng martilyo, ang 1,000 refined heavy silver hammer na ito ay walang ipinagkaiba sa 1,000 refined tungsten hammer. Maging ang laki nito ay halos pareho. Ang pagkakaiba lamang ay ang bigat nito na ilang beses na mas mabigat. Kung hindi dahil sa lakas ni Tang Wulan na pinatibay pa ng kanyang spirit soul, maging ang paggalaw ng martilyo ay hindi magiging madali.